yung roadmap, palagay niyo po ba maapektuhan ng mga tao at makikita ng mga tao the way you see things now? Kasi po, there are two things na sinasabi nila in terms of state of the nation. Yung tunay na kalagayan po ng bansa as experienced by the people, generally, and the state of the nation address as perceived and as projected and as spoken of by the ruler of the land. So, sa tingin niyo po, bilang mambabatas, ano po ang take ninyo from the perspective of the people, yung sa nararamdaman nila? And kasi kitang-kita po ngayon yung, ako mismo dama ko yung kung paano nyo nakita yung gustong ipahayag ng Pangulo. Pero as a representative of your people from Parañaque, may nakikita po ba kayong kaibahan? That's one. Tapos po kay Archbishop naman po, para isahan na lang. Did you ever have a chance or an opportunity, Archbishop, when you had the occasion to express, kasi matagal na po yun yung krusada, yung gambling, and you have helped many people who were whistleblowers and supported them in this quest. Pero kahit po paano na napakinggan ninyo sa SONA, nagkaroon po ba kayo ng pag-asa baka magkaroon ng opening para makadialogo ang Pangulo tungkol dito kahit na may mga statements siya in the past na hindi niya priority ang wetting? So those two things po. Katatapos ko lang po magsalita, so I yield to the Archbishop. Yung muna daw po. Kayo na, kayo na lang na una eh. Tapos ko lang pagkapagsawaan. Nakalimutan ko na yung tanong eh. Yung pong opportunity ninyo sa... Yeah. Ang totoo niyan, matagal na kami sa krusada at marami kaming nangging hearing sa Senado, sa Kongreso. Binanggit namin doon kung magkano ang kalakalan sa wetting sa iba't ibang probinsya. Binanggit din namin doon kung sino ang mga wetting lords at mga tumatanggap ng payola. At tapos na. Ibig sabihin, pagkatapos namin magsalita at ilang beses ito, ay pinatay si Boy Mayor. Magmula noon, maunawaan ninyo na marami kaming kasama na natakot. And I respect them because they are family people. At ngayon nahirapan kaming kumuha na naman ng mga kasama sa iba't ibang lugar dahil nga sa nagganap na yun. Pero sasagutin ko yung tanong nyo, wala akong pag-asa na dahil lamang sa krusada ay ang Pangulo ay tatawag ng isang dialogo or something like that. Mukhang mas malalim po ang dahilan kung bakit hindi niya priority ang wetting. At ito po'y nasabi ko, hindi po ako humuhula, kundi ito'y base po sa mga ilan naming hearing sa Kongreso, Senado at House of Representatives na talagang mahigpit po ang kapit ng wetting. At napakahirap pong labanan ng pera. Pero hindi naman po kami sumusuko, pero hindi po kami nananalo. Ang totoo niyan, nung po nilusad ang SPL, ito pong SPL na ito, ang mga may-ari ng prangkisa ng SPL, karaniwan ay wetting lords. At ito pong SPL ang ginagawang cover
sa waiting. Ngayon, alisin daw ang STL, ito na naman loteriya ng bayan. The same. It's the same dog with a different color, no? Na lahat ng ito, kay loteriya, kay STL, etc., etc., these are the pairing of waiting, for waiting to keep on exploiting the poor. So, sagot ko, I do not think there will ever be a meeting of minds on this matter. Thank you po. Mag-comment din ako doon sa STL. I fully agree. Yung STL na yan, yan ay talagang dapat na hindi gawin, no? Kasi nagiging cover yan ng wetting, illegal gambling. Parang ano yan eh, parang logging. Merong illegal logging, merong legal na logging. Kaya lang, pag meron kang legal na lisensya for logging, pwede mong gawing cover for illegal logging. Pag binakita mga troso, papakita mo yung lisensya mo. Ito, legal ito. Pero pag sinabi mong log ban talaga, then every log na dumadaan, illegal yan. Ganun din dito. Pag merong authorized na gambling, katulad ng STL, yung mahuli mong tao, sasabihin niya, hindi po, ano to, STL ito. Yung pala, cover niya sa illegal. Punting porsyento lang yung legal, malaking porsyento yung illegal. So, naku-cover. So, dapat talaga na walang STL para lahat ng gumagalaw sa kanil, illegal. At lahat ay dapat hulihin. Ngayon, tungkol naman sa mga yung tungkol sa question earlier, yung kung nararamdaman ba ng tao. One indicator, yung ginawa ng SWS survey, no? Kasi siyempre, tatanungin mo yung tao eh. Sila yung magsasabi kung nararamdaman nila. The fact na bumaba ang porsyento ng mga tao na nagsabi na nakaramdam sila ng hunger, and this translates to about 1 million families, it came from them. This is not a statistic that comes from the government, pero galing ito sa SWS. So, to that extent, may indikasyon na sila mismo nagsasabi na nararamdaman nila. But of course, dapat mag-trickle down talaga yan. And any government program like this will have to start sa taas eh. Bago bumaba, halimbawa, yung OFW. Pag merong nade-deploy ng mga OFW, magtatrabaho na sila bago maramdaman ng pamilya nila yung benepisyo ng sweldo. So, kailangan mag-deploy mo na sila, tatanggap ng sweldo, yung sweldo i-remit nila, tapos ang immediate beneficiary yung pamilya. Pero marami pang beneficiaries yan, yung mga OFW families, oras na bumili sila ng grocery, bumili ng kung ano ng mga bagay, makikinabang yung mga industriya ng mga items na binibili ng mga OFW families, magpagawa ng bahay. So, that's the second level ng benefit. BPO, which is again a big sector of our economy now, umaabot na ito ang target dito in about 2 to 3 years, aabot ng 1 million families, 1 million employees, and a total income of maybe about 10 to 11 billion compared to about 6 billion 3 years ago. Pag umabot tayo dyan, isipin nyo, mayroong 21 billion galing sa OFW na nire-remit, lahat yan pupunta sa economy. Bibili ng grocery, bayad ng paggawa ng bahay. Yung sweldo rin na 10 to 11 billion para sa BPO, yan din, magti-trickle down din yan. But it takes stages, no? So, pag kinumbine mo yung dalawa, wow, you're talking of about mga 32, 33 billion and growing kasi ang BPO is growing at about 20-25%. In fact, ngayon, binabasa ko sa dyaryo na doon sa The Port, si Mr. Yung mega Edward Tan, no? Andrew Tan will develop several hectares for BPO.
And the objective, I think, is to generate about 7 billion pesos worth of business for BPO. So, madadagdag na naman yan. Ibig sabihin, si Mr. Andrew Tan is looking at this in a bullish way. So, in-expect niya, mas marami pang darating na BPO business. Mas marami pang bilhin. Kasi ang income, average income po, Bishop, ng isang BPO employee, naggumawa ako ng computation, is about mga 50,000, even up to 80,000 pesos per employee per month. So, ang isang employee, pagdating sa income, sa BPO, is about mga 4 to 5 times bigger than an OFW. Kahit na mas marami nasa OFW, 8.7 million against 1 million. Pero mas malaki ang income per head, kaya ang laki ng benepisyo. So yan, bababa yan sa pag nagbilihan na yan, bababa. So, nararamdaman ba? Yung CCT, of course, direct ang mararamdaman dyan. Malaking bagay, 21 billion pesos. Nararamdaman ba? 500 para sa pamilya, mararamdaman nila yan. Microfinancing, mararamdaman nila. Pero marami pa rin may iwan. But siyempre, unti-unti na ma-address yung mga those who are left behind by this program. Yung CCT, yung una, kinikita even I questioned the CCT before. Pero nakita ko ang wisdom. For example, marami po sa mga tao natin nagiging unproductive because of an ailment that could have been prevented with proper vaccination when the person was still young. Nagkasakit siya dahil hindi na bakunahan eh. Kaya naging impediment sa kanya yung health niya. So, naging less productive siya. O kaya yung mga bata na hindi nakapag-aral, but because of the CCT, the parents will be forced to send their children to school. Kasi kung hindi, mababawasan yung income nila, yung pera nila from CCT. Kasi noong una, they look at the children as income generators, kailangan nila sa kanilang pamilya. Pero ngayon, may kapalit na. So okay lang na mag-aaral sila dahil kikita din yung pamilya. Ang tao kasi, meron pag-aaral na pag hindi ka gumraduate ng high school, ito lang ang maabot mong income. Pero oras na makatawid ka ng high school, agad, madadagdagan ng mga about 5,000 pesos a month ang kikitain mo. Pag graduate ka ng college, ang income difference is about 10 to 15,000 compared to a high school graduate. So you can see, yung education is a direct input to the income generating capability of a person, all things being equal. Pero of course, hindi mo ibig sabihin na porque abogado ka, mas malaki na income mo. Kasi again, yung pinakita ni Presidente na figure, no? Na 1.7 million taxpayers, self-employed professionals na lumalabas na ang kanilang total income parang 400 pesos na ang tax nila. Parang minimum wage tax level lang. So, ang laki ng leakage doon. So, either talagang mahina ang kita nila, which is quite surprising, o may tinako sila na actual income nila. Ito, nabanggit yung taxation, ito mukhang reklamo ang Pangulo dun sa taxation system natin. Anong take ng Congress dito? Babawasan na ba yung negative revenue measures? O alisin na lang yung mga naibigay ng mga incentives sa mga negosyante na wala naman yata masyadong pumasok, and yet yung mga incentives naka-apekto ng gusto sa collection ng gobyerno? Meron pong tinatawag na incentive rationalization program. Some people are objecting to this dahil siyempre, ang pinakamag-object dito are the existing investors because you change the rules midway. Dapat hindi because investors would want a stable policy on the part of the government kasi papasok sila tapos biglang magbabago ka. Sabi na, ay, bakit ka papasok sa Pilipinas? Baka mamaya midway biglang baguhin yung patakaran pagdating sa incentives. We don't want that kind of a situation. But right now, with this revelation, ang dapat tingnan, number one, are the existing taxpayers para makita kung deficient yung kanilang binibigay na tax. So, andun na yung database, no? To 1.7 million na sinasabi ng Presidente na ngayon ay titingnan dapat ng BIR, isa-isahin nila yan para mataas. Tapos, the other one is to widen the tax base. So, you target the existing tax base, check whether they're paying the right amount of taxes,
and also widen the tax base. But with the 1.7, doon pa lang, pwede ka makapag-generate ng a few billion pesos immediately that can even equal what we are making as far as VAT is concerned. Kasi ang laki ng potential po dito eh. So, itatax yung underground economy? Ito, pwede ba yun? Hindi naman ito underground economy. Ito yung mga self-employed. Marami dito mga professionals eh, na practicing professionals. Not necessarily underground economy. So, nadadaya lang talaga siguro. Posible. Malaki ang posibilidad yan. I think that is the message. No? That is a very clear message. And now, the BIR Commissioner plus the Secretary of Finance have their marching orders already. Klaro, tignan nyo yung 1.7 million taxpayers na yan, dapat next year, dapat tumaas ang tax collection nyo dyan sa grupo na yan. Pwede ko bang That will be our measure also next year to find out whether the government has responded to this SONA statement of the President. Ito, kailangan po ba ng batas para makuha ng gobyerno ang lahat ng available records, ng government records, ng mga taxpayers, LTO, Land Registration Authority. Ito, baka bumibili ng sasakyan eh. And dyan, ang pinafile ng income tax eh, pag tinignan, mas isang gulong, hindi tayo bumili. Palagi ko hindi. Dapat ba maging resourceful ang BIR dyan? No? Yan yung tinatawag na yung tinitingnan nila yung mga network analysis. No? So, mababantayan nila yung mga lugar na dyan nagbibilihan ng mga tao ng mga luxurious items, which to us should be an indicator of wealth. Pag meron disparity yung kanilang purchase, pag hindi ilan, minsan itatago yan. Pero mahirap itago eh, kasi para mo itago yan, meron isang papayag na maging dami. So yung dami na yan, yan din ang atakihin ng BIR. I remember during Your Excellency, kasi isa ako sa mga nagsimula ng campaign against wedding noong 1995, no? Diyan unang lumantad si Bong Pineda. Pinakita ko yung mga asset sa BIR, and I asked the BIR to look into it. Pero nung panahon na yon, ang ginagawa ng BIR, sasabihin nila, ay, hindi naman sa kanyang pangalan eh, nakalagay, kaya stop na sila. But then I said, no, hindi dapat ganun. Kung merong lumabas ibang pangalan, ituloy nyo. Because ibang pangalan na yan, pero you should check whether that person has the capability and the resources to justify owning that asset. Let's say a 1 hectare land or a very expensive house or maybe a Lamborghini. Hindi porke ang pangalan ng may-ari ng Lamborghini ay hindi ka pangalan ng target mo, you should stop. Dahil posible, dami lang yan. So you should dig deeper. Para sa ganun, pag pinarusahan mo yung dami na yan, yung mga tao, hindi na papayag na maging dami dahil alam nila, baka makasuhan din sila eventually. Sabi ng mga French poet, tatlo lang ang hindi pwedeng itago sa mundo. Age, love, and money. Thank you. I'm impressed. Archbishop Cruz po. Obviously, you mentioned that excluding po yung